Unahin po sa ating mga tampok na balita today. Nakabalik nga po ng Pilipinas si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves matapos pong ipa-deport mula sa Timor-Leste. Pasado alas 11 po ng gabi kagabi nang lumapag sa Villamor Air Base ang eroplanong sinakyan nitong si Teves. Mula sa paliparan siya diniritso sa NBI kung saan sumailalim kaagad sa booking procedure. Doon na rin siya pinuntahang kagabi ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio at ng kanyang ina na si Zenaida. Sa NBI headquarters na rin nagpalipas po ng magdamag si Teves. Sa isang pahayag, sinabi po ni Pangulong Marcos Jr. na panahon na para harapin ni Teves ang hustisya. Kinumpirma rin niya na mismong Timor-Leste ang nagpaalam sa kanya na handa na silang ipa-deport si Teves sa kasagsagan po ng ASEAN Summit. Sa ngayon po hindi pa tukoy kung saan ikukulong ang dating mambabatas pero may report na siya dadalhin sa NBI facility dyan po sa Bilibid. Naharap po si Teves sa patong-patong ng kasong murder at frustrated murder kaugnay po ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at 12 iba pa. Samantala, inanunsyo na po ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang ikalawang batch ng balasahan sa Administrasyong Marcos Jr. Inalis na po si Menardo Guevara bilang Solicitor General at pinalitan siya ni UP Law Dean Darlene Berberabe. Nanumpa na kahapon si Berberabe kay Pangulong Marcos sa Malacanang. Ayon kay Bersamin, bukod sa usaping legal, may malawak at malalim na karanasan si Berberabe sa filosofiya na maaaring magamit niya sa kanyang pagganap sa kanyang trabaho bilang Solgen. Dati rin po siyang nanilbihan bilang Chief Executive Officer ng Pag-ibig. Itinanggi naman ng palasyo na may kinalaman ng naging pag-iwas ni Guevara sa pagrepresenta o pagtatanggol sa gobyerno laban sa inihaing reklamo ng Duterte Camp sa Korte Suprema kaugnay ng naging pag-aresto kay Digong ng ICC. Bukod kay Guevara, papalitan na rin si Popoy de Vera ni Shirley Agrupis bilang Chairperson ng Commission on Higher Education o CHED. Mananatili naman sa pwesto sina Justice Secretary Boying Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla at Defense Secretary Gibo Chodoro. Formal na po nung itinalaga bilang susunod na hepe ng pambansang pulisya si PNP-CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Ayon sa palasyo, hindi naging madali ang pagpapasya ni Pangulong Marcos Jr. sa kung sino ang susunod na hepe ng pulisya. 5 raw ang pinagpilian ni Pangulong Marcos Jr. pero si Torre na 2-star general ang napili. Nitong Abril lamang nang maipromote sa ranggong Police Major General si Torre. Siya ang magiging kauna-unahan sa kasaysayan po ng PNP na manggagaling po sa PNPA o Philippine National Police Academy bilang pambansang hepe ng ating pulisya. Sa June 2 naman gagawin ang turnover ceremony para po kay Torre. Sa ngayon po'y magretiro na si Chief PNP Romel Marbil. Nangako naman si Senadora Amy Marcos na tutulong siya para mapauwi po sa bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi po yan ng Senadora kasunod ng pagbisita niya sa The Hague, Netherlands, kasama si Vice President Sara Duterte na birthday po bukas. Nakipagpulong din ng Senadora sa abogado ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman. Bago sa dahe, galing sa Doha, Qatar ang Senadora at si VP Sara. Bukod nga sa pagdalaw sa dating Pangulo, dadalo rin ang bise sa inorganisang event ng mga Pilipino sa mismong araw po ng kanyang kaarawan bukas Sabado. Samantala po naman, puspusan mga kapatid, ang paghahanda po ng Senado para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. June 2, araw ng Lunes, nakatakdang magbalik sesyon ang Kongreso. Sa Martes naman nakatakdang manumpa ang mga senator judges. Pero sandali lang may pinakabagong balita ngayon mga kapatid. Hindi na, June 11 na. Opo. Ang binabanggit po nila, ay mukha pong magkakaroon muna ng mga pagdinig ang Senado doon sa mga nakabimbi ng mga panukalang batas at yung pong pagbabasa ng prosecution ng articles of impeachment ay gagawin sa June 11. Sa halip na June 2. Okay, pero hindi natin malaman kung kailan talaga manunumpa ang mga senador bilang mga senator judges. Kung ito ba ay sa June 2 o sa June 11, pabagay po na ating aalamin sa pagpapatuloy po ng ating programa.